ay hindi dumaan sa anumang budget hearing o debate. At dahil narinig ko mula sa ibang mga kongresista na meron nga silang slots para sa mga social media consultants at yung iba naman mga consultants binabayaran sa cash sa mga supot o backpack, hindi malayong isipin na bahagi ng MOOE na to ay napupunta dyan. At panghuli, malaking bahagi din ng MOOE ay napupunta diretso sa bulsa ng mga miyembro ng Kongreso. Kung ginamit nila ito para sa kanilang mga constituents, ay nasa kanila. Pero may mga question tungkol sa lack of transparency and liquidation sa mga funds ng MOOE. Parang din kasi itong Confidential Intelligence Fund. Mas malaki pa, pero hindi pa napapansin sa media. Kaya just to end po, I want to give a equation na kung itinaas ng 10.5 billion pesos ang MOOE ng House of Representatives sa House kumpara sa ipinasa sa National Expenditure Program at may 318 miyembro ng Kongreso, 10.5 billion divided by 318 million is 33 million pesos. May mga reports din at baka ito po ay pwedeng isa publiko sa mga darating na mga araw na tuwing may approval ng budget, kailangan ang mga miyembro umattend. At sa karaniwang araw, mababa lang ang attendance sa Kongreso. Pero para umattend ang mga miyembro at bumoto sa budget, sinasabay sa botohan para sa budget ang pamamahagi ng MOOE sa mga miyembro ng Kongreso. Magkano ang natatanggap ng mga miyembro ng Kongreso sa araw ng botohan ng budget, maaari nating i-compare sa iba. Kasi ako po hindi kumukuha at alam naman nila na hindi ko kukunin ang akin. Kung hindi ko kukunin yung bahagi ko ng increase sa MOOE budget ng 33 million pesos, baka mapunta sa iba yung 33 million ko. O ang tanong nyo nga po, pantay-pantay ba o anong basehan? Hindi natin alam. Kasi walang deklarasyon sa line items ng budget magkano ang MOOE ng bawat isa. Kaya ang isang hinihiling ko lang po dahil sa Lunes ang approval ng 2026 national budget, bago ito maaprubahan, sana linawan for the first time ng House leadership saan mapupunta ang buong MOOE budget, lalong-lalo ang 7.8 billion pesos na itinaas sa MOOE budget na bahagi ng 10.5 billion increase na hindi dumaan sa debate sa House. Congressman, sinabi po ng palasyo na nakataktang pirmahan ni Pangulong Marcos ang 2026 national budget sa first week ng January. So, malapit na po yun, ilang araw na lang bago ang 2026. Ano po yung may papayo nyo kay Pangulong Marcos bago niya po pirmahan itong budget? With all these revelations po na inyong isinisawalat sa media, sa social media, sa publiko po. Given the limited time, wala namang pong oras na baguhin pa ang budget. Pero at least pwede tayong maging transparent. Ang mga ahensya ng gobyerno ay may mga database naman. Magkano ang MAIP, AITS, TUPAD, FMR, at iba pang mga incentives na nakukuha ng bawat isang kongresista.
o senador o iba pang politiko. Meron naman din pong datos ang House of Representatives kung saan napupunta ang 18 billion pesos na MOOE na karamihan ay unliquidated na mga funds. Sana pwedeng isa po lahat ng mga datos na ito. Kasi pera naman po ito ng taong bayan at hindi naman po dapat siguro na sikreto ang pamimigay ng pera ng taong bayan. Kung magsistema ako sa tanong ni Julius, few days from now, we will transition to 2026 and nakatutok pa rin po ang buong Pilipinas dito sa sangasangang problema dito sa flood control projects. Kung sa palagay po ninyo, up to what extent itong issue na ito, how will this end po sa palagay niyo po? Well, very unfortunate yung resignation ni Commissioner Fajardo. Ibig sabihin, wala na ngang quorum ang ICI. Kaya ako po ay medyo pessimistic na sa ICI dahil sa mga recent developments at lalong-lalo na wala na rin si ating hinahangaan na Commissioner Rogelio Singson. Kaya nga po ako ay lumipat na sa ibang mga ahensya kasi baka yun pa ang mas may pag-asa. Pero dapat malaman ng publiko, hindi lang po DPWH o flood control ang issue. Ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay may mga allocable o insertion o incentive din. At sana lang maisiwalat lahat nito coinciding with the approval of the budget. Opo. And pertaining po dun sa budget, Kong Lian, you have released 2 documents. Sabi niyo po na galing kay the late Yusek Cabral. May mga nagtatanong po dito, bakit, although I understand you mentioned this po in your press briefing yesterday, pero in the interest of our viewers and listeners, bakit ngayon nyo lang daw po nilabas itong documents na to, and gaano ka-crucial itong mga documents galing kay late Yusek Cabral, and paano po ito makakatulong, lalo na po ngayon medyo parang mahirap yata to dahil wala na po si Yusek Cabral. Actually, nung November ko pa ito binabanggit sa media, maybe sa inyong show din. At baka nung binabanggit ko kasi ang pangalan ni Yusek Cabral nung Nobyembre, hindi pa siya masyadong kilala. Pero sinasabi ko na noon na siya ang may pinakamaraming alam tungkol sa DPWH budget at meron akong mga nakuhang mga dokumento mula sa kanya na yun nga ang naging basihan ko na sinabi ko na ang isa sa aking mga kasamahan sa Kongreso, si Congressman Edwin Garjola, ay nag-pre-order di umano ng mahigit 20 billion pesos ng mga proyekto na napunta sa mga kumpanyang konektado sa kanya. Marami po kasi mga nakasulat na mga listahan ng mga project proponents si dating Yusek Cabral. Nakuha ko po ang mga files na ito in September with the approval of Sec. Vince Dizon. At ang solusyon naman ay hindi kailangan ni Yusek mismo authenticate ang files na to kasi umalis naman na siya sa DPWH noong September. Ang kanyang staff, si Sec. Vince mismo, at ang iba pang mga official sa DPWH ay pwedeng mag-authenticate naman ng factual information tungkol sa DPWH budget at ang mga documented proponents ng mga project. Kung hingi lang po kami ng reaksyon niyo po. No? Sinabi po ni Public Works Secretary Vince Dizon sa isang panayam, no? Sa isang media outlet na ito po yung sinabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil wala akong or rather, hindi ko nakikita kung anong sinasabing yung dokumento. Ito po yung mga dokumento na nirelease niyo po, no? Regarding sa insertions. Ano po kaya ang reaksyon natin dito? Ang balita ko po nasa abroad kasi for holidays si Sec. Vince, kaya siguro hindi pa niya nakita. Pero nasa Facebook naman po. Kaya actually, funny that you mentioned that kasi hindi ko din alam bakit hindi pa nila na-authenticate kung ilang araw na ko din po na-post yung mismong mga dokumento sa Facebook. At sa katunayan po, nung September pa, nag-uusap kami ni Sec. Vince tungkol sa paglalabas nito. At naniniwala ako na gusto niya personally na ilabas ito. Pero ako din, actually, gusto ko pero hinayaan ko muna siya. Tapos nung Oktubre at Nobyembre, gusto ko sana magbigay ng privilege speech sa House para ilabas ito. Pero maraming mga nag-uusap sa akin na wag kasi nasa listahan ng mga pangalan nila. At baka yung mga taong ito ay kumakausap din kay Secretary Vince na wag i-compare ang listahang ito kasi napakabigat talaga na
makasama sa mga listahan ng mga project insertions nowadays. Pero gusto ko pong bigyan din kahit na ikaw ay may insertion, hindi ibig sabihin ikaw ay na-komisyon. Pero kung ayaw ilabas ang mga listahang ito, kung itatago ang mga opponents ng mga proyekto, yan pa ang mas pagsususpetsahan sa tingin ko ng iba nating mga kababayan na baka kaya natin itinatago ang mga insertions natin dahil baka nga ang iba sa atin ay nangomisyon sa mga proyekto. Kung nabanggit nyo na rin naman na po itong mga documents na to, try lang, pero may mga ilalabas pa po ba kayong sinasabing Cabral files sa mga susunod na araw? Actually, I'm very much looking forward to Secretary Vince authenticating what has been released kasi ang lumalabas kahit na anuman ang aming inire-release, sinasabi, wala daw tong authentication kung hindi galing sa DPWH. Kaya parang yan ang patunay na dapat talaga si DPWH ang mag-release. Pero alam ko naman din na ang taong bayan sa Facebook ay interesado dito. Pero ang ikinalulungkot ko, kahit anuman ang i-upload namin, sinasabi lang na wala yan hanggang i-authenticate ng DPWH. Kaya ako ngayong araw, magpa-follow up pa para i-authenticate ito ng DPWH. Kung reaction lang po, no? Naglabas po ng statement kasi si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na baka raw po may cover-up na ginagawa ang palasyo dahil sa statements po ni PCO Undersecretary Claire Castro na hearsay daw po yung mga lumalabas na impormasyon regarding sa Cabral files at yung alleged involvement po ng ilang cabinet members. Doon nga ako na gugulat na kahit actual budget amounts sinasabi ni Yusek Claire hindi pa verified. Napakadali naman po i-verify yung mga halaga sa budget. Tawagan nyo lang po kung wala sa bansa dahil sa holidays si Sec Vince, ang kanyang undersecretary. Alam nyo, ang DPWH naman ay nagbigay ng mga files na sa ombudsman matapos nating pinanawagan na ibigay nila ito sa ombudsman. Pero ang tanong, bakit hindi na lang nila isa publiko ano man ang kanilang ibinigay para hindi naman galing sa akin, pero kung may inconsistency sa file ko at file nila, baka dun pwede natin gamitin ang copy na nakuha natin. Pero kahit na wala ako dito sa equation, may file naman silang binigay sa ombudsman, hindi ko alam bakit nila hindi na lang isinasa publiko ang mga files na ito. Siguro po kung last question na po on my end, ngayong binabanggit nyo po na parang from time to time lumalaki yung issue dito sa budget, may mga nadi-discover na bago. Para po sa inyo, ano yung mga reforma na maisasuggest nyo to make the budget process more transparent? Malaking pagbabago pag may transparency sa magkano nakukuha ng bawat isa. Kasi ang nakita natin sa DPWH budget summary natin, may mga distrito na 10 beses mas malaki ang budget kaysa sa mga iba. Siyempre, mga congressman, may inggit yan. Bakit maliit ang akin kumpara sa iyo? Kaya, ang epekto ng transparency, mas may equalize ang makukuhang budget ng bawat isa. Kaya, nangyari itong disparate allocation ng budget dahil ang budget amounts hanggang ngayon ay hindi isinasa publiko. Okay, last na po talaga. Ayan, last question na po. Kung siguro mensahe nyo na lang po, lalo na ngayong, hindi ko po alam kung paano po kayo nakapagpasko dahil Christmas Eve and on Christmas Day, naglabas po kayo ng documents, nagulat lahat . Ano po ang inyong mensahe sa Pangulo? Ano po ang mensahe nyo sa publiko about po dito sa mga iba pang issue involving our budget? Well, para kay Sec Vince, ako po ay umaasa na sasabihin niya ang katotohanan na ang mga files na ito ay totoo o mismo niyang isa sa publiko ang files na ibinigay niya sa ombudsman. Mataas ang respeto ko at ng ating mga kababayan sa diliderato ni Sec Vince na sinabi niya sa akin nung September, gusto niya ay transparency. Kaya wala sigurong
dahilan na tama na itatago natin ang magkano ang budget ng mga congressman sa DPWH. Ang ikakalungkot ko kung hindi man lang niya sagutin bakit hindi isa publiko ang impormasyon tungkol sa budget ng mga congressman. Bahala na lang po ang taong bayan maghusga bakit ayaw itong isa publiko ng DPWH. Kung sa Pangulo po, may message po ba kayo sa ating mga listeners ngayong umaga? Napakahusay po na DPWH Secretary si Secretary Vince Dizon at sana wag natin na sasayangin itong pagkakataon na magkaroon ng tunay na reforma sa DPWH. With that po, Kong Lian, maraming salamat po sa oras ninyo and ingat po kayo and good morning po. Maraming salamat po.